Ngayon ay araw ng Martes. Dati gaya ng naipangako, ngayon po tayo po ay mag-a-update. Teka nga pala. Ngayon po pala ay Lunes. Bali ipopost ko po siya Martes. Ganun po talaga ang gagawin. Kasi nare-record ko ito Monday na evening. Ganun po ang sitwasyon natin. Ngayon po ang unang update muna natin ay sa presyo ng yung ibang mga bilihin na nagbabago ang presyo. Halimbawa, yung arena natin, mag-a-adjust tayo ng... Kano ba yung adjustment na gagawin? Teka muna, tingnan natin sa kodigo. Okay. Yung ating arena, yung third class, magbabawas tayo ng presyo ng almost 2.56 per kilo. Pero ang ginawa ko doon sa nakapaskil namin, magbabawas tayo doon ng 2 peso. Kasi mahirap yung 2.56. So, 2 peso kada kilo ang bababa natin ngayong week. And then, meron rin tayong mga itlog na dumating. Ang presyo po natin yan ay 256 per tray. Dati pa rin siyang presyo noong nakaraang buwan. Last year, December yun. Tapos, yung presyo ngayon, parehas pa rin, hindi pa rin siya bumaba at hindi rin siya naman bumaba. Yung mga sukal natin, usual pa rin, hindi pa rin siya nagbaba, hindi rin siya naman tumaas. Yun ang mga mag-a-adjust lang bali yung sa ating arena, yung third class na arena. Ano pa? Yung iba nating supply ay nag-book na nga pala. Update ko kayo, nakapag-book na sa atin yung sa mga diapers. Sigurado ako bago ngayong week na yun, baka sana ngayong Sabado dumating. Meron na tayo niyan, bagong stock ng mga diapers. Kasi yung mga diapers natin, lalo pa yung Happy, yung Care Adult, halos na ubos-ubos na. Ang natira na lang dyan, yung mga XXX, XXX na diaper. Yung medium at saka yung large ay ubos na siya. Yung sa mga pants. At doon naman sa mga Happy diaper na tape, meron pa tayo niyang stock. Meron pa tayo doon sa Buliga. Kaya okay pa tayo sa stock niyan. Yan, balik tayo doon sa mga update natin ng price. Gaya ng palm oil. Ang presyo pa rin natin yan, hindi pa rin siya naman tumaas at hindi rin naman siya bumaba. Pero ang bintahan natin dito sa ating tindahan ay 280 per gallon. 10 bottles po ang laman yan. Bali po kung titingi kayo yung isang bote, ang presyo po niyan ay 29. At kung kalahati naman, syempre mataas ng konti. Napatungan natin ng konti. Pag kalahating galon lang ang kinukuha, ang presyo natin yan ay 142. At last week, naubusan po tayo ng cocoa. Mayroon na po tayong cocoa ngayon. At ang presyo po natin ng cocoa, ang 200 grams, 50 pesos po ang presyo natin yan. Para naman yung sa mga nagluluto na gumagawa ng mga sampurado, available na po sa atin ngayon. At meron na rin tayong dumating ngayon ng Alaska, yung Evaporada, meron na rin. Ang presyo po niyan hindi pa rin nagbabago, yung dati pa rin ang price natin yan. At yung ibang mga bilihin natin dito, last week hindi ko pala nasabi sa inyo na meron na rin tayong Birds 3 na twin pack. Ang presyo po niyan as usual pa rin, hindi pa rin siya nagbabago. Ang binta po natin yan is 120 per ties. Bali po 8 piraso ata yan ang isang haba niyan. Ang binta po natin yan dito sa tindahan is 120 per ties, isang haba. Ngayon naman, ang mayroon na tayo mga naka-discounted pang price, gaya ng greatest white. Palagi siyang merong free one. At yung Coffee ko naman, mga Coffee ko product natin, yung mga twin pack, meron pa naman siyang free na isang piraso. Pag isang buo ang bibilhin nyo, yung isang pack mismo. Kasi minsan, pagkalahati, syempre, akin yung sobra. Extra income, para extra income ko naman yon. Okay, bali natapos na tayo ngayon sa pag-update. So far, ang wings naman natin, ang mapaubos ng ating wings, ubos na yung green,
na wings at saka yung orange. Pero yung iba nating mga stock na wings powder available pa. Meron pa naman tayong mga yung fabric conditioner. Ang presyo po natin yan ay parehas pa rin. Ano pa bagong mga dumating ngayong week. So pa yung sa mga update natin. Tapos na tayo doon sa mga update ngayon. Ito na po naman ang ating gagawin. Yung mga bagong stock, okay na. Yung city permit natin, okay na rin. At kaunti na lang, medyo hindi gaano mahal ang nabayaran natin ngayon. Kaya thanks God at thanks doon din sa aking misis kasi natapos niya na yung city hall natin. Ang atin na lang na ngayong maayos, yun ay yung last quarter sa BIR. Kasi kailangan natin magbayad ng fourth quarter ng payment natin sa BIR. Kasi doon kanina, pumunta ko doon sa land bank. Ewan ko ba doon, hindi ko makuha kung paano doon magbayad. At doon naman sa isang bank kung napuntan ko, hindi pa daw sila nag-accept ng payment doon sa BIR. Sayang naman, sayang araw ko doon. Medyo matagal-tagal ako nag-antay, tapos yung pala, wala naman makakapag-transact doon. Ang sabi naman sa akin, mag-transact na doon sa Paymaya. At try ko naman doon sa aking Paymaya. Medyo worried ako doon, paano ba yung doon? Kasi di ba dapat may deposit slip. Kasi yung pag in-screenshot mo lang yung tapos i-print, parang para bang less ang confidence ko doon pag gagamitin ko yung online na payment system sa babayarin sa BIR. Palagi kasi gusto ko yung may hard copies. Ngayon, ito naman ang atin namang bali ngayong week ang natapos natin sa tindahan. Siguro naman nakita niyo naman, always palaging refinish at maayos ang mga display kasi lagi ko yung inaayos para naman pag halimbawa wala tayong ginagawa, nag-ayos na ng display. Let's say in the morning, busy tayo niya, nag-repack tayo ng oil, nag-asalin tayo sa mga galon. Tapos bukas naman, yung mga diniliver na harina, asin at asukal, yun naman ang tatrabahin natin i-repack. Kasi kailangan natin gawin yon para mabawasan na yung trabaho sa sunod na araw. Kasi di ba pag natambak yung mga gawain natin sa tindahan, parang naisip natin kaunti lang yung trabaho, pero sa dami-dami ba naman dumadating na mga stock, mahirap kung hindi mo talaga pasunod-sunod ang trabaho. Kaya yung ginagawa ko dito sa tindahan, kapag may dumarating na mga stock, una chine-check ko yung mga items kung may problema o kung may kulang. At ang pangalawa, kung ang mga dineliver na yun, okay na, siyempre dapat ayusin ko doon sa loob ng bodega. Kasi dapat sa bodega palagi ring malinis at maayos yung mga pagkakalagay ng stock para pag labas natin ng stock galing doon sa loob, maayos na siya at malinis. Kasi dapat palaging malinis ang parte ng tindahan. At isa pa, kailangan din natin aside from paglilinis, pag-aayos ng mga display, ang ginagawa pa naman natin dito sa tindahan ay mag-update doon sa system. 'Di ba? Kailangan nating improve ang ating negosyo. Paunti-unti ini-improve natin. At yung sa POS natin, yung sa nakalagay doon sa isang apps, yun ang ginagamit natin dito sa tindahan. At kailangan din natin yung i-update ang mga stocks kasi palaging lalabas doon sa mag-alert yun, palaging negative. Kaya ginagawa ko rin yan, pag may dumarating ng mga stocks, ina-update na natin. Okay, siguro din naman tayo, ano pa bang pwede natin ipag-share na ngayong araw na to? Alam niyo po kasi ang isang tindahan, parang pag inaisip mong tindahan lang, sari-sari store lang yan, parang ganon. Pero alam niyo po, ang sari-sari store, madami na pong napagpatapos ng mga estudyante nang dahil lang po sa isang maliit na sari-sari store. Kaya lang, syempre, over time, syempre boring nga naman kasi imagine mo buong araw mo dito ka lang nakatingga sa tindahan. Miski ako din po, pag
ganon, medyo matagal-tagal na talaga sa loob ng tindahan. Kaya nga po ang ginagawa namin pag mag-ama, during weekend, pag maganda ang panahon, nagbabike. Pag hindi naman, dito lang sa loob ng bahay, sa tindahan, nag-aayos ng stock, nag-aayos ng mga display, at naglilinis. Naglalaba tuwing weekend. Karon talaga aming mga routine dito sa bahay. Kaya nga sabi ko, pag ikikwento ka ako ang aking talang buhay, pa siguro pagka-boring siguro. Imagine mo, buong buhay mo halos nandito lang sa loob ng maliit na space. Kaya nga pag mahinang binta, tapos nasabayan pa ng sunod-sunod na mga babayaran natin sa pagkatapusan na ng buwan, naisip ko, ano bang kung ginagawa natin ngayon? Para bang yung pagod ba ay hindi nasusulit. Pero ganoon talaga naman na kasi sa business. Merong ups and down. Sometimes medyo tumal, sometimes naman maganda ang kita. Kaya ganoon talaga yon. Kaya lang, over time, ang akala ng ibang mga kaparehas rin natin nagdinegosyo, kapag nakakita ng isang negosyo o isang tindahan na medyo masigasig, ang ginagawa niyan, rirebalin ka. Okay, sa akin naman, okay lang naman yon, para at least merong healthy competition. Pero sana naman, halimbawa, meron ka ng isang business na mayroon ng existing na business dyan, isipin mo naman kung anong klaseng business ang ipapasok mo pa ulit. Kasi the more na naglalagay ng mga negosyo, mga businesses, nakapare-parehas man lang ang mga ginagawa nilang negosyo, ang tendency niyan, hindi uunlad yung mga negosyo dyan. Ang kalimitan niyan ay mababankrupt. Mawawala sila sa laro. O parang nagsayang ka lang ng oras mo. Kasi yung oras mo, naubos mo dun sa kakaisip na, paano ko ba tatalunin si ganito? Paano ko ba tatalunin siya? O paano ba, yung lahat na lang ng negative siguro na may isipan. Kasi ang negosyo hindi puros competition, puro sabi mo ay yung pababaan ng presyo. Kasi ang negosyo, kaya nga ikaw na nagnegosyo kasi gusto mo ng kumita. Pero kung naisip mo na lahat ng nasa palibot sa'yo, gusto mo silang ma-erase, ang gagawin mo, sobrang baba ng presyo. Alam mo, yung super baba ng presyo, very good yun sa mga customer. Pero hindi very good sa mga nagdinegosyo. Bakit? Kasi mga nagdinegosyo, kailangan nilang kita. Isipin mo na lang, nandito ka sa city. Everyday, mayroon kang gastos. Lahat nga, sabi nga, lahat natang bill. Lahat natin ng mga bills ay dumarating sa'yo. Kasi ganyan talaga ang buhay sa sentro. Maraming bills, marami kang babayarin. Hindi kagaya doon sa mga bundok. Hindi mo problema ang mga bills. Kasi kulang doon ang bills. Ikaw ang makakamiss doon ng mga bills. Pero dito sa city, ang dami mong nakikita, ang dami mong pwedeng mabili. Kumbaga lahat ng kailangan mo, pwede mo ditong mabili. Pero ang difference lang talaga, yung pag-manage sa pag-maintain ng business. Kasi ang isang negosyo kapag napabayaan o kaya hindi mo gaano siya na-manage, ang tendency niyan ay bababa ang iyong kita. Hindi mo naman ito pwedeng iasa na lang kung kahit kanino. Diba? Ang isang sari-sari store, kapag sabihin na natin matagal ka na sa negosyo, pero ang kagaya nito, kalimitan ang mga sari-sari store, ano lang yan, mga ilang tao lang ang nag-aasikaso niyan. Minsan pamilya-pamilya lang. Kung medyo lubago, o kaya meron kakuha ka ng magandang partners, o di, uunlad ang negosyo mo. Kaya lang kung malas-malasin ka naman, alam mo na ang panahon, di natin masiguro kung ano ang magiging future. Pero ang pinaka-the best, kung ano ngayon, yun na yan. At least, kung ano man ang ginagawa natin sa buhay natin ngayon, ang masabi ko lang dyan, enjoyin nyo na. Kasi, pagdating ng panahon, kapag hindi nyo yan na-enjoy, wala na. Pero ako din nga, minsan nababagot din ako dito sa tindahan. Pero, wala naman tayong magawa. Yung mga empleyado nga, nangangarap na magkaroon ng ganitong negosyo. O tayo, nandito na. O ano pa? Ang hinihingi ko na lang, humaba pa ang ating mga buhay. Okay, mga kasari-sari, buhay sari-sari.
Diyan na naman siguro magtatapos ang ating edition ng ating mini podcast. Ngayong ilan na ba? Apat? Pang-apat na ito o pang-lima? Pang-apat na edisyon ng ating mini podcast. Ayan, Martes ngayon. Kaya sa Martes, sigurado ako i-upload ko na yan. At sana po hindi po tayo magkasawaan sa panonood at kita-kits po tayo sa susunod. At kung hindi pa tayo tatatama rin, siguro may susunod pa akong i-upload ngayong week. Ano po? Ang mga kabuhay sari-sari, diyan na lang po magtatapos. See you! Bye-bye!